You're listening to Victory Baliwag. We hope that this message encourages you today. Alright, palakpakan mo naman si Lord for bringing us in this place. Also, palakpakan naman natin yung music team for that. Ngayon ko lang yata narinig yung version na yon. Ang tawag doon, spiritual rock version. Anyway, can I invite everyone to stand up as we read the word of the Lord? Nandito na po tayo sa second week ng ating series entitled Cost of the Cross. And today's reading is found in the book of Mark, the Gospel of Mark, chapter 10, from verse 28 through 31. And I believe it's found in page 494 of your Bibles. So I'll give you a few seconds to turn over to Mark chapter 10. And we'll be reading from verses 28 through 31. So if you're ready, Mark chapter 10, 28 to 31. Peter began to say to him, "See, we have left everything and followed you." Jesus said, "Truly I say to you, there is no one who has left houses and brothers, sisters, or mother or father, or children or lands for my sake and for the gospel, who will not receive 100-fold now in this time, houses and brothers and sisters and mothers and children and lands, with persecutions, and in the age to come eternal life. But many who are first will be last, and the last will be first." This is the word of the Lord. For the people of the Lord, may God bless His word. Let's pray. Heavenly Father, may you give to us this morning a sermon that is more powerful that I am able to deliver. May your Spirit be manifest in the words that we will dwell on this morning. And again, we give back all the glory to you in Jesus' name. Amen and amen. Sige po, pwede na po tayong umupo. Now again, yung ating pong binasa in Mark chapter 10 verse 28 to 31 comes after a story in the Bible na familiar po tayong lahat, and that is the story of the rich young ruler. Pero hindi po yun ang pag-uusapan natin, hindi po yun yung rich young ruler, because I believe, alam po natin ang lesson ng rich young ruler. Pero bago pong lahat, tungkol po ba saan itong ating series na ito, that Cost of the Cross? Now, I believe tayo pong lahat, bilang mga Kristiyano, we enjoy the benefits of our salvation. We enjoy the benefits of yung ating pong kaligtasan. Di po ba, meron tayong bagong layunin sa buhay, meron tayong hope after this life here on earth, meron tayong pag-asang hinahangad at naghihintay po sa atin. And most of all, yung pinakamalaking benefit po nitong ating kaligtasan ay buhay na walang hanggan. At marami pa po ang benefits nitong ating ini-enjoy bilang mga Kristiyano. Pero bagamat libre po ang lahat ng iyan, libreng kaloob po ang kaligtasan natin mula sa ating Panginoon na si Jesus Christ, hindi po nagilibre sa ating Panginoon. It was costly to our Lord Jesus Christ. And that is the essence or the point of this series, Cost of the Cross. Ano po ba yung cost ng ating kaligtasan? It was costly to Jesus Christ. Iniwan niya po yung kanyang mga rights and privileges sa langit. Nagkatawang tao siya. He suffered like us. He suffered here on earth, and ultimately binigyan niya po ang kanyang buhay. And therefore, bagamat libre po yung kanyang kaloob, yung kanyang kaligtasan na binibigay po sa atin, and just like ang ating pong Panginoon suffered for our sake, ay bilang mga Kristiyano at bilang taga-subaybay po niya, bilang disciples. After all, that is what discipleship is, to be a follower of Christ. Bilang taga-subaybay niya, in the same way that Christ suffered for our sake, meron din po dapat tayong willingness to suffer for the sake of others. Yung tinanggap po nating magandang balita, the gospel, are we willing to suffer in sharing the gospel to others? And that's the essence of this series. It's a 4-week series at ngayon po, nandito na po tayo second week ng ating series. Now, yung pong ating binasa kanina, again, tulad po na sinabi ko, comes after the rich young ruler. Alam naman po natin yung istorya nun, di ba? Yung isang mayamang binata. Binata siguro yun, hindi man sinabi kung merong asawa. Pero, be that as it may, kung meron man siyang asawa, mayaman siya. And he's very young. And he came to Jesus. Bagamat
nakikita po natin dito, no, siguro wala nang mahihiling to eh. Baka palagay na natin parang singyaman ni Elon Musk to, no? Ang dami na niyang ari-arian. And during that time, I believe, yung kanyang mga ari-arian siguro, mga ektaryang lupa. Ang dami mga hayop. After all, ganun po nasusukat ang kayamanan during the time of Jesus. Yung kalupain, yung mga hayop o yung mga baka, kambing, lahat ng kanyang mga pag-ari. And even houses, marami po siya sigurong bahay. No? Pero and yet, parang may kulang pa rin sa kanya. So lumapit siya kay Jesus at sabi niya, Teacher, ano po ba ang nais o dapat kong gawin? That is what he says, para makamit ko ang buhay na walang hanggan. At sabi ni Jesus sa kanya, tuparin mo lahat ng mga commandments. At sabi niya, natupad ko po lahat yan. So, hindi naman siguro siya nagyayabang, pero we can see na itong taong to ay spiritual o kaya religyoso kasi tinutupad niya lahat ng mga sinasabi ng Biblia, no? Sa kanya. Pero meron ka pang kulang. Sabi niya ni Jesus sa kanya, ibenta mo lahat ng ari-arian mo, tapos ibigay mo sa mahihirap yung pinagbentahan niya, tapos bumalik ka rito, sundin mo ko, sabi niya. At alam naman po natin yung storya, ay umalis po siya ng mabigat o may kabigatan ng kanyang puso. He was downhearted and he was sad. And therefore, yung pong pag-uusapan natin ngayon, bibigay ko na po yung conclusion para hindi na kayo nag-aantay pa. No? Ito po yung pag-uusapan natin. Ito yung conclusion ng ating pag-uusapan. Hindi lang tayo tinawag ni Jesus sa pagsunod na may cost sa kanya. Dahil yun yung nangyari doon sa rich young ruler. Tinawag siya, or kung nais niyang sumunod kay Jesus, merong cost sa kanya, may halaga, may kapalit yung pag-follow natin kay Jesus. Pero ito yung magandang part dito, no? Hindi lang tayo tinawag ni Jesus na sumunod sa kanya na merong cost sa atin, merong aray sa atin, no? Kundi ipinangako rin niya sa atin ang isang gantimpalang hindi masukat at biyayang di masukat. And that's the lesson of the rich young ruler. Kasi kung atin pong titignan, ano ba yung pinagpalit nung mayaman na yun? No? Pinagpalit niya yung mga bagay-bagay na temporary, siguro yung mga ektaryang lupa niya. Anong kapalit doon? Ang kapalit po noon o ang pinagpalit niya ron ay mas mahalagang bagay. In other words, the lesson there is, yes, merong cost sa atin ang pagsunod kay Jesus Christ. Discipleship, after all, is costly, should be costly to us because it was costly to the Lord Jesus Christ. At dito po makikita po natin, ano kaya yung mga ipagpapalit natin? O ano kaya yung kapalit nung pagsunod natin kay Jesus Christ? Kaya ba nating matugunan, no? Or magawa yung kapalit nun? Yan po yung ating pag-uusapan dito. And most of all, yung second part niyan. Yung second part niyan, yung gustong-gusto natin, yung gantimpala. Gantimpala. And therefore, nung narinig ni Peter yun at saka yung mga disciples, biglang nagtanong si Pedro, no? And we should admire Peter here kasi si Pedro, si Apostle Peter, minsan hindi siya nag-iisip, di ba? Kung ano-ano lang yung sinasabi, tinatanong. Pero minsan, make sense naman yung mga tinatanong niya. And he's very bold. Yun po yung isang bagay na hinahangaan ko kay Peter. Padaskul-daskul siya, padalos-dalos. Pero nakikita mo yung kanyang tapang, no? At saka pag iniisip niyang tama siya, sasabihin niya yan. O kaya pag meron siyang katanungan, hindi siya nagdadalawang isip. No? Kasi sabi niya, in verse 28, Peter began to say to him, kay Jesus Christ, no? Nung binanggit ni Jesus Christ, yung sabi ni Jesus Christ sa kanila, no? Nung umalis na yung mayamang lalaki, sabi niya, napakahirap para sa isang mayaman na pumasok sa kaharian ng langit. Now let me just clarify this. No? Jesus is not critiquing o kaya didemonize niya yung magakuha tayo ng kayamanan o kaya maghangad tayo o mag-desire tayo ng wealth. Hindi po yun ang kanyang kinikritik. Hindi po yun ang point ni Jesus. Hindi po galit sa yaman si Jesus. At hindi siya galit sa mga taong ang pinipursue ay magandang buhay. O kaya masarap sa buhay. O kaya happiness, joy, pleasure. Hindi po yun ang point ni Jesus. So, sabi ni Peter, no, see, we have left everything and followed you. Dahil narinig ni Peter, sabi niya rin, no, napakahirap
tulad ng isang camel, alam natin kung gaano kalaki yung hayop na yun, no? Na pumasok sa butas ng karayom. Of course, mako-conclude natin, hyperbole, nag-exaggerate lamang po siya kasi imposible naman talaga yun. So nung nakita ni Peter to, bigla siyang nagkwenta, teka, iniwan namin lahat para kay Jesus Meron palang cost ito, merong kapalit. And therefore, kaya niya tinanong to. At parang meron pang halong pagmamalaki because in the NASB version, sa isang version, sabi, hindi lang see ang kanyang ginamit. Sabi niya, behold. Parang arrogante, di ba? Pero sabi niya, tignan mo, Jesus, kaming lahat. Iniwan namin, ang pamilya namin, ang bahay namin, para sa iyo. Kasi nakita nila, hindi kayang iwanan ng rich young ruler, yung mga ari-ari niya. So, tinanong niya, ano naman ang meron kami? Ano yung mga benefits namin? In Matthew, makikita rin po natin yung Matthew chapter 20, makikita rin natin ang istoryang ito dahil sinulat din ni Matthew ito. Although hindi sinabi sa Mark, pero sa Matthew, bukod sa sinabi ni Peter, see, we have left everything for you and followed you. Sabi niya, what then will we have? Anong meron para sa amin? Ano ang mga benefits namin? What will we enjoy for exchanging our homes, our families, our businesses, everything? Iniwan namin para sa iyo. So siguro, unti-unting tumatambad po kay Peter dito, merong yatang kapalit ito. Ano kaya yung mga benefits nito alang-alang sa pagsunod namin kay Jesus? Now, let me just spark that idea, Masama po ba? Ito yung tanong Masama po bang maghangad ng isang bagay na may kapalit? Kunyari, may ginawa kang isang bagay, tapos ginawa mo yun dahil may kapalit, may reward. Or maybe, masama po bang maghangad ng isang bagay na pleasurable sa atin, may kagalakan, o kaya masarap gawin, o maganda. Now, kaya ko po sinasabi yan, there seems to be this idea, a philosophical idea na sinasabing ang isang bagay para maging morally good, a thing that is supposed to be ethical, maging tama siya o kaya maging mabuti siya, dapat ginagawa daw natin na walang kapalit. Ginagawa daw natin ito out of, dahil alam natin tama. Now, sa kabilang banda, mukhang tama naman. Yung mga bagay na tama, dapat talaga natin ginagawa. Tama po ba, Pero sinasabi po nitong philosophical idea na to na pag ang isang bagay ay ginawa mo, bagamat tama siya, pero merong kapalit sa'yo, o dahil pleasurable sa'yo, dahil merong reward sa'yo, ay hindi tama. Now, that is not, let me answer that is not in the Bible. Wala pong sinasabi ang Biblia na hindi po tayo maghangad ng isang bagay na hindi makapagbibigay sa atin ng reward. Wala pong sinasabi ang Biblia na huwag tayong mag-pursue ng mga bagay that doesn't bring joy to us or that brings joy to us. Wala pong sinasabi ang Bible na huwag tayong mag-pursue or maghangad ng mga bagay na meron pong balik sa atin o merong pakinabang sa atin. In fact, the Bible even encourages us to pursue what is pleasurable, what brings us joy. Pero as long as tama. As long as tama po itong ating pinipursue. In fact, the Bible will use yung ating pong mga hinahangad. Ang sinasabi lang ng Bible, hindi masama na mag-pursue ng mga bagay na maganda, nakapagbibigay ng pleasure sa atin that brings joy to us. Pero sana, sabi niya, meron pang mas mataas na motivation na meron sa atin, na nilagay ng Diyos sa atin, at ipapakita ng Diyos sa atin. Meron pang mas mataas na motivation sa paggawa at pag-pursue ng isang bagay, hindi lang dahil tama siya. Now, this is a double-edged sword, kasi nung pagpasok po ng kasalanan, o dahil sa kasalanan na meron sa atin, sometimes ang pinipursue natin, yung mga bagay na maganda, masarap gawin, pleasurable to us, pero hindi tama. Dahil po yun sa kasalanan, hindi po yun, therefore it's a double-edged sword. But as long as it is right, pursue it.
Pero as long as it is right, pero hindi sinasabi na wala dapat kapalit yan. Hindi po yan sinasabi ng Bible. And therefore, makikita po natin yan dun sa mga examples na papakita ko po sa inyo, mga istorya sa Bible where this is justified. Pero nilagay po, no? Tayo pong mga nilalang ng Diyos, no? Bilang human beings, I believe na meron pong nilagay ang Diyos sa atin ng isang kapasidad, a desire, no, to pursue those kinds of things, yung mga bagay na magaganda, mga pleasurable, that brings maximum joy to us, at gagamitin yon ng Diyos. And we will see in the gospel, no, gagamitin yun ng Diyos, yung kapasidad natin yon, no, para mag-pursue ng mga bagay-bagay na yon, at itatama niya yung ating mga pinipursue. So, halimbawa, no, parehas na magandang bagay, no, just to make the point, parehas na magandang bagay, papiliin mo ang isang Kristiyano, halimbawa, no, parehas na, both are morally good, morally ethical. Pero the choice, the deciding factor will be that which, the one that I will desire, no, yung makapagbibigay sa atin, the one that will give me maximum joy, maximum pleasure, maximum benefit. Yan po yung ating pipiliin. And therefore, ang problema po natin, no, the problem of human beings, tayo pong lahat, no, ang problema po natin dahil sa kasalanan, because of sin, ay hindi po yung mga bagay na ating mga ginagawa, kundi yung dinidesire natin. Ang problema natin is a problem of desire. Yung mga hinahangad po natin. And sometimes, or kadalasan, yung mga hinahangad natin, yung mga bagay na bawal. Mas ginagawa natin, gusto natin gawin yung mga bagay na hindi nakakalugod sa Panginoon. Tama po ba? Pag bawal mo yan, yan ang gagawin lalo. Bawal tumawid dito, yung pa rin ang ginagawa, di ba? Ginagawa natin yan. Yung mga anak na lang natin, pag bawal mo to, pero ang makikita mo yan, gagawin niya, susuway yan. Yun ang problema natin. And therefore, that is the benefit of the gospel. Ang magandang balita. Yan ang benepisyo ng gospel kasi ang Panginoon ay lumapit sa atin. Bumaba siya sa kanyang trono. Iniwan niya ang lahat ng mga benefits and privileges niya. Namatay siya para sa pagbabayad ng ating kasalanan. Nabuhay siya muli. And therefore, kung atin pong tinanggap ang libreng kaloob ng ating Panginoon, we repent of our sins at kinlaim siya as our Lord and Savior, then binabago niya rin yung ating isip, binabago niya yung ating will, at binabago niya rin yung ating, most of all, yung puso natin. In other words, He gives us new desires. Kung dati makasalanan tayo, ito yung mga desires natin, pero when we are born again, the Lord Jesus Christ, because of the saving knowledge of Christ, binibigyan niya tayo and binabago niya yung ating mga desires. Ina-align niya sa kanyang will. Nakuha po ba natin to? Bigyan ko kayo ng, thank you sa sumagot, no? Bigyan ko kayo ng dalawang example, no? Ito po ay dalawang parables na kinuwento po ni Jesus. Sabi niya, ito po yung parable of the hidden treasure at saka yung parable of the pearl of great price. Alam natin to, no? Yung magsasaka, may nakita siyang kayamanan dun sa isang bukid pero hindi niya pagmemeari. At nung nakita niya yung kayamanan, ay kinuwenta niya para mabili niya yung bukid, para mapasa kanya yung kayamanan, no? So, nung sinabi sa kanya yung presyo, binenta niya lahat. Lahat ng kayamanan niya, bahay niya, yung kanyang mga hayop, para lang mabili niya yung bukid dahil dinedesire niya yung treasure na nakita niya. Ganon din yung isang mag-alahero na nakakita siya ng pearl of great price. Nung nakita niyang maganda at pinakamagandang pearl ito, anong ginawa niya? Binenta niya lahat. Indiwan niya lahat. Binenta niya lahat para mabili niya lang yung pearl of great price. At sabi ron, nung nakita nila yung kayamanan at saka yung pearl, they were filled with, anong sinabi? Joy. So ang reason nila na iniwan nilang lahat, binenta nilang lahat, anong kapalit? Ano yung reason nila? Yung kapalit nun? Joy. Kagalakan.
kaligayahan. So the Bible says it's not wrong to pursue what is joy, that brings joy, maximum joy to us. Hindi po masama na magangad na may kapalit yung mga ginagawa natin for as long as tama po sila. Alright? No? So, ito po yung foolishness. So do you know the foolishness, the folly of the rich young ruler? Ano po, saan po ba siya nagkamali? Ito yung pagkakamali niya. No? Ipinagpalit niya ang yaman na di masukat. Inestimable value. Ipinagpalit niya ang yamang di masukat, walang hanggang kagalakan at kaligayahan that is beyond our imagination. Hindi natin masukat yun o ma-imagine para lang sa ilang ektaryang lupa. And therefore, that's the lesson. Don't be like the rich young ruler. So ito po yung tanong. If you have not made the decision, halimbawa ngayon, nandito ka, hindi ka pa nagdi-desisyon, na imbita ka lang dito, na isuko mo lahat at ibigay mo lahat ng buhay mo sa Panginoon. This is the question. If you have not made the decision to follow Jesus or know who He is your Savior, hindi mo pa alam kung sino yung tagapagligtas mo. Hindi ko alam, hindi ko sigurado, Pastor, kung si Jesus yun. Kasi dami kong kayamanan, baka ito yung mag-save sa akin, no? This is the question. Do you understand what you are forsaking? Alam mo ba yung pinagpapalit mo? Alam mo ba yung ano yung iniiwan mo at ang kapalit niyan yung mga bagay na pinapahalagahan mo ngayon other than the Lord Jesus Christ? What are you forsaking? Kaya nga sabi nga ni Apostol Pablo, para daw tayo mga batang maliliit in our fallen nature. Hindi natin alam kung ano yung pinagpapalit natin alang-alang sa libreng kaloob ng ating Panginoon para daw tayong batang maliit. Example, kumuha ka ng 1,000 pesos, no? Lamukusin mo yan. Tapos, kumuha ka ng 20 pesos, yung pinaka bago, no? Tapos, ibigay mo yan doon sa bata, papiliin mo siya. Anong pipiliin ng bata? Yung barya, 20 pesos. Di ba? Kasi hindi niya alam yung value. Hindi niya alam na mas mahalaga yung papel na nilamukos na 1,000 pesos. Ganun daw tayo. Hindi natin alam yung value. Ang pinipili daw natin, yung maganda sa ating Panginoon. O sa ating paningin pala. No? Now, kaya nga sabi sa Hebrews 11:6, hindi makapagbibigay lugod sa Diyos ang taong walang pananampalataya. Dahil ang sino mang lumapit sa Kanya ay dapat maniwalang may Diyos at nagbibigay siya ng gantimpala. By the way, the reason why I'm sharing this, para makapamili daw po tayo ng tama, dapat kilala natin ang ating Panginoon. We know that He is our Savior, that He is the one who provides for everything for us to enjoy. Sabi nga ni Paul in Timothy. So dapat kilala natin kung sino si God. Kung ano ang kakayanan niya at ano ang ginagawa niya sa buhay natin. And therefore, sabi niya rito, no, hindi tayo malulugod sa Diyos na to kung hindi natin siya kilala. Kaya nga pinagpapalit natin yung mga bagay-bagay na temporary, alang-alang dun sa inaalay niya o binibigay niya sa atin ng walang hanggan. Pero take note, sabi niya rito, malapit sa Kanya ang dapat maniwalang may Diyos at nagbibigay. Ang Diyos na nagbibigay siya ng gantimpala sa mga taong humahanap sa Kanya. Did you take note of that? May gantimpala pala. No? So hindi masama na lumapit at magangad sa iisang bagay na higit pa doon sa pinagpapalit natin at yun yung ginagawa ng gospel. Binabago yung ating mga hangarin, binabago yung ating mga desires na mas dahil yung mga desires niya mas mahalaga. And therefore, binabago niya yung mga motivations natin na mas higit pa, hindi lang dahil tama, kundi may mas higit pa na motivation tayo to choose Him. Sabi nga ni, in English, no? Sabi, in Mark chapter 34 to 35, whoever wants to be my disciple, ito yung cost ng following Jesus. No? This is the cost of following Jesus. Kasi sabi rito, whoever wants to be my disciple, si Jesus na ito nagsasabi, must deny themselves and take up their cross and follow me, for whoever wants to save their life will lose it.
But whoever loses their life for me and for the gospel will save it. The reason why I'm sharing this is, baka may nagsasabi, di ba, Pastor, sinasabi ng Bible, dapat i-deny natin yung sarili natin. So bakit sinasabi elsewhere na dapat pine-person natin? Yes, pero ang denial na sinasabi po rito is only a temporary, is only temporary. The gospel of self-denial, no? Yung tinuturo ng i-deny natin yung sarili natin, is the gospel of self-denial is not the ultimate end in itself. In other words, hindi po yun ang kaduluduluhan ng pinapagawa niya sa atin. In other words, temporary lang yung self-denial. Temporary, pansamantala lang. After that comes yung ultimate prize, a reward para po sa atin. So, balik po tayo sa ating text. Mark chapter 10, verse 29-30, sabi po rito, Jesus said, "Truly I say to you," ito po yung sagot ni Jesus. Doon sa tanong ni Pedro, no? Nung tinanong niya, "Oh, Lord, iniwan namin lahat. Ano naman ang meron para sa amin? Ano ang gantimpala namin?" So sabi ni Jesus, "Truly, truly I say to you, there is no one who has left houses or brothers or sisters or mother or father or children or lands for my sake and for the gospel, who will not receive 100-fold now in this time, houses and brothers and sisters and mothers and children and lands with persecutions, and in the age to come, eternal life." So, nakita po ba natin yun? Yung mga yung mga iniwan ninyo para sa akin, you have left families, fathers, children, lands for my sake. Sabi niya, ay merong gantimpala nag-iintay. Take note, merong gantimpala nag-iintay ngayon. In this time, sabi niya, you will receive 100-fold in this time. Ibig sabihin, ngayon. Pero, wait, there's more. Sabi niya, no? Houses, sisters, mothers, children, and lands. Pero hindi niya sinugarcoat kasi sabi niya, meron pa rin persecution, sabi niya. Meron pa rin pag-uusig, meron pa rin paghihirap, meron pa rin suffering, pero may kapalit, meron kayo reward. Sabi niya, now, and also in the age to come. And in the age to come, eternal life. Meron pa rin tayong gantimpala doon, pero wala na siyang binanggit na persecution. So yung persecution ay nandito lang, pero nandun din yung reward. And therefore, this brings me to my first point na makikita po natin dito sa tinanong ni Pedro at yung sagot ng ating Panginoon. Dahil dito makikita natin yung cost of discipleship. Yung pong halaga ng ating pag-follow kay Jesus Christ. First point, following Christ may mean being forsaken by family and losing all of the world's goods. In other words, pag tayo po ay sumunod sa Panginoon, nandun din yung pwedeng pagbayaran natin sa pamamagitan ng mawawala ang ating mga pamilya, iiwanan natin ang mga anak natin, ang ating mga tirahan, pwedeng mawala ang ating business, kayamanan o whatever. Now, dalawang klase po yun. Merong voluntary at merong involuntary. Ano po yung voluntary? O, halimbawa, nag-mission ka. Yung mga nakita natin, nag-mission sila for the sake. Voluntary, pwede naman nilang hindi gawin yun pero ginagawa nila. So they leave houses, they leave their countries, all for the sake of the gospel. Voluntary. They leave their businesses, their careers, all for sharing the gospel abroad or to the unchurched. Pero sometimes it's involuntary. For example, preparing for this sermon, I read an article na yung merong Hudyong babae, a daughter, a Jewish family, yung daughter nila, naging born again. So ang ginawa ng tatay ay itinakwil niya yung kanyang daughter. Hindi na kita anak. Actually, paborito niya pa nga yun when she was still Jewish before she became Christian. Pero hindi na kita anak, pinalayas nila. Tapos nagsagawa po ng memorial service. Alang-alang doon sa kanyang anak. In other words, sinasabi niya, patay na ang aming tunay na anak nung naging born-again Christian. So it cost her everything. It's her family. And then I also read, a Mormon family na dati, lumaki siyang Mormon. Kung ikaw ay Mormon dito, dati kang Mormon, ito, sinare lang sa akin. Actually, I read it. Sinare sa akin yung article, and then I read it. Sabi po rito, nung lumalaki siya,
lumaki siya in a Mormon family. Ang dami niya mga kaibigan, mga kaklase, naging basta business partners niya pa nga. Pero nung na-born again siya, lahat ng mga kaibigan niya ay nawala. Including his family, left him, disinherited him. And much more, yung mga nababalitaan natin mga Muslim, no? Yung mga Muslim na naboborn again, especially in Saudi Arabia or in that part of the country, hindi lang sila dinidisinherit o pinapalayas. Not only do they are they disinherited of their inheritance, pati yung mga ari-arian na nawawala, no? Kundi pati yung buhay nila, binabato yun yung mga babae, o kaya pinapatay po yun. At wala pong magagawa ang gobyerno ron because in their religion, it's legal. Like Pakistan, ang dami kaya mga cases na ganyan. So those are the involuntary ways where we can forsake goods, where we can forsake families, kapalit po ng following Jesus. Pero meron din naman voluntary. For example, si John Wesley. I don't know if you know John Wesley, pero si John Wesley, isa pong theologian yan at evangelist. Sikat po yan, no? In England. Pero around the world, no? Si John Wesley, ang dami sinulat ng mga libro niyan. He's the founder of the Methodist Church or the Methodist Church movement. Siya po yung founder niyan, si John Wesley. Pero alam niyo po, ang laki siguro ng sweldo niya. Tapos ang dami royalties ng mga libro niya, no? Pero alam niyo po, nung namatay si John Wesley, ang nakita po sa kanyang estate, kung matatawag po natin estate, ay iilang barya lang at isang silver spoon. Yun lang. And I heard, no, si John Wesley, talagang he subsisted with yung kailangan niya lang at lahat pinamimigay niya. No? So merong blessing din, no? How generous this man is. No? Pinamigay niya lahat. In other words, nakita niya, no, temporary lang to. Now, I'm not saying na gawin din natin. No? Only kung yun yung desire ninyo. Dahil yun ang desire na binigay po ng Panginoon kay John Wesley and therefore he's happy. Yung kanyang pinursu kasi yun yung makabigbibigay ng maximum joy, pleasure, happiness sa kanya at hindi yung mga bagay-bagay na nandito lang sa lupa. Hebrews chapter 10 verse 34 says, at kahit inagawan kayo ng mga ari-arian, tiniis nyo ito ng may kagalakan dahil alam ninyong mayroon kayong mas mabuting kayamanan na hindi mawawala kahit kailan. So do you see that? No? We can be encouraged by what the author of Hebrews says. Tinitiis natin ang mga bagay-bagay na to. Nawalan tayo ng mga ari-arian, pero meron tayong kagalakan kahit na mawala yan. Tulad ni John Wesley siguro, no? Dahil merong gantimpala o kayamanan nag-aantay sa atin. Now that's the first point. We will forsake families and even earthly goods, all for the sake of the gospel. Pero ito naman yung positive. Following Jesus always means multiplying family and possessions. Paano po yan, Pastor? Well, look around you. Tingnan mo yung katabi mo. Sa kabila naman, sa likod, sa harap. Ang tawag po dyan, church family. So you also gain church family. Di ba? No? Minsan pa nga yung ating church family mas o kaya parang sinlakas ng bonding natin, no? Katulad ng ating mga biological siblings. I remember si Tatay Rene, wala na po si Tatay Rene. Talagang tinuring po ako niya, no? Dito ko lang siya na-meet. Tinuring po ako niya na parang anak, no? At dito ko lang siya nakilala. Kung hindi ako naging born again and being part of this church family, hindi ko po makikilala si Tatay Rene. For example, yung aking mga victory group, no, hindi po kompleto to. Yan, si Richard, si Ariel, tsaka si Nelson. It gives me great pleasure, no, kasi tinitingnan nila ako na parang kuya nila. Baka yung mga totoong kuya nila, hindi nila matanong ng mga bagay-bagay na pinag-uusapan namin doon. And I also learned from these guys. Hindi sila natututo lang sa akin, pero natututo rin po ako sa kanila. And I know when push comes to shove, nangailangan sila o nangailangan kami ng tulong o whatever, ay lagi pong nakahanda yan. Sometimes yung bonding ng ating mga church family members mas matibay pa nga kaysa dun sa ating mga biological families. Di po ba? No? So we can lose families, even houses, pero may nagiging din naman tayo when we become born-again Christians. Di po ba? Church family po ang tawag dyan.
Now, ito naman, ang isa pang consequence. Following Jesus always means persecution. Merong pag-uusig. Persecutions. Matthew chapter 10, verse 34 to 36 says, do not think, si Jesus to, no? Sabi niya, do not think that I have come to bring peace to the earth. I have not come to bring peace but a sword, for I have come to set a man against his father, daughter against her mother, and a daughter-in-law against her mother-in-law, and a person's enemies will be those of his own household. Now, hindi sinasabi rito ni Jesus, no, na gusto niyang wasakin yung pamilya natin. Ang sinasabi niya rito, dahil dun sa aking dinala, which is the good news of the gospel, at yan ay pag tinanggap ninyo sa inyong buhay, magkakaaway, pwede kayong mag-away-away ng inyong mga kapamilya. Dahil sila hindi maniniwala, pero ikaw lang ang naniwala, pwede ka nilang i-etsapwera, i-disinherit, palayasin, and even maybe your life. So yun po yung sinasabi ni Jesus dito. Merong persecution the moment you decide to follow Jesus. So Jesus is not sugarcoating it. Hindi niya pinapaganda, hindi lang yung maganda ang mga sinasabi niya. He gives it to us raw, upfront and raw. Wala po siyang sinesensor. Philippians chapter 1 verse 29. Sabi po ni Apostle Pablo, for it has been granted to you on behalf of Christ, not only to believe in Him, but also to suffer for Him. Yung pong ating pagsunod sa ating pong Panginoon, paniniwala sa Kanya, pagtanggap sa Kanya sa ating buhay, meron pong kaakibat na suffering. Na dinidiscourage ko po kayo. No? Kung hindi ka pa nadidiscourage, hindi ako successful para ma-discourage ka. 2 Timothy chapter 3 verse 12, everybody who desires to live a godly life in Jesus Christ will face persecution. So make no mistake, and I am also laying it out on us transparently, no? Wala pong tinatagong hidden promises. Talagang may kasama pong persecution o pag-uusig. O yan po yung consequence ng ating pagsunod sa ating pong Panginoon. Pero ito naman yung maganda, no? So, pangit, maganda, pangit, maganda. Ito naman po yung maganda. Following Jesus always brings persecution, pero blessing daw ito, no? But even that is a blessing. Yung pag-uusig, blessing daw po yun. Siguro sinasabi na, uy, pastor, paano naging blessing yun? Inuusig nga, may suffering. Well, let me show you. Si Jesus mismo, sabi niya, no, in Matthew chapter 5, verse 10 to 11, blessed are those who have been persecuted for the sake of righteousness. Blessed, blessed tayo na na-persecute, kung na-persecute ka na. For theirs is the kingdom of heaven. Sabi pa rin niya na blessed are you when people insult you, persecute you, and falsely say all kinds of evil against you because of me. So, blessing yun. Why? Nagtiis ka para all for the sake of the gospel, all for the sake of following Christ, pero blessed ka pa rin. Si Peter, no, meron pong isang storya, I believe it's in Acts chapter 5. Si Peter at saka si John, wala na si Jesus dito, no? Umakyat na si Jesus. Ang ginawa po nila, sila'y nag-preach ng gospel in the temple and around Jerusalem. Tapos, nakita ng mga Sanhedrin, yung mga religious leaders, mga Hudyo po ito eh. Kinuwelyuhan po sila, pinatawag, tapos sabi niya, anong ginagawa niyo? Ba't kayo nagpipreach? Nang tungkol dyan sa Panginoon ninyong si Jesus. Bawal yan dito. Sabi nila, huwag nyo nang gagawin yan, ha? Sabi nila. Kundi, may consequence sa inyo. So, winarningan sila. No? Pero sabi ni Peter, again, this is Peter, you have to admire him for his boldness. Sabi ni Peter, tama ba? No? Sabi niya dun sa court, no? Dun sa mga religious leaders, tama ba na sumunod kami sa mga tao o mas tama ba na sumunod kami sa Diyos? Alam ko na. Ang tama ay sumunod kami kay Lord, sabi niya. And that's the wrong answer to the Sanhedrin. Anong ginawa nila? Ginulpi po sila. At hindi lang yun, nilatigo pa nga yung kanilang mga likod. No? Tapos, nung pinalaya na sila, tuwan-tuwa pa sila Peter at saka si John. Tapos, nakipag-meeting sila doon sa mga ibang apostles at kinuwento nila na nag-celebrate pa sila. Tapos, anong ginawa nila? Nag-preach uli. Nag-preach uli. So, hindi po sila natina, kundi, in fact, nagkaroon pa nga sila ng panibagong boldness, lakas ng loob para mag-preach.
Now I read, in persecution, in Christianity Today, preparing for this, may narinig po akong istorya. Isa pong empleyado sa Las Vegas. US na po ito, meron pa rin pag-uusig doon sa mga Kristiyano. At ito pong empleyadong ito, ang ginagawa po nila ay nagbubungkal po sila ng mga bomba. Kasi sa Las Vegas, nung unang panahon, test sites po ito ng mga bomba, yung mga malalakas na sumasabog. So meron mga, sinong gusto mag-volunteer sa trabaho yung mataas daw ang sweldo nun . But anyway, ito yung mga ginagawa nila. So marami po sila, pag meron pong assignment, bubungkalin nila. At merong ina-assign na team leader. At isang taong to, siya po ang na-assign na team leader dun sa isang assignment na yon. Pero sabi niya, since Christian siya, sabi niya, teka muna mga kasama, sabi niya, okay lang ba pag mag-pray tayo? O di, hinayaan siya. So pinag-pray niya, kaligtasan, safety, and all that. So naligtas naman sila. Kaso yung kanyang boss na hindi Kristiyano, agnostic, ewan ko kung ano siya, satanista or atheist, nabalitaan niya yun. Mayabang din mayabang yung boss niya. Sabi niya, anong nabalitaan ko? Sabi niya, na nag-pray ka raw, at dahil nag-pray ka, naligtas kayo ng iyong Diyos. Huwag mo ritong ikalat ang iyong Diyos mo, sabi niya. At dahil sa ginawa niyo yan, sisiguraduhin ko, sabi nung boss niya, sisiguraduhin ko. Habang nandito ko, hindi ka na mapopromote. So sabi nitong taong to, okay lang. Meron namang mas malaking gantimpala nag-aantay sa akin. So he knew, it's not, there's persecution in this world, but he knew, meron siyang galak sa puso niya. Natanggap niya yun. 1 Peter chapter 5, verse 9 to 10. Resist him. Tinutukoy niya rito, Satanas. I-resist mo si Satanas, standing firm in faith, because you know that the family of believers throughout the world is undergoing the same kinds of suffering. And the God of all grace, who called you to this eternal glory in Christ, after you have suffered a little while, will Himself restore you and make you strong, firm, and steadfast. Ang sinasabi ni Peter dito, hindi ka nag-iisa. Marami tayong mga Kristiyano who are also undergoing the same persecution, who are undergoing the same discrimination, who are also suffering just like you. So dapat magalak tayo kasi, again, sinabi rito, merong gantimpala nag-aantay. Matthew chapter 5 verse 12, NLT version, and therefore, sinasabi ni Matthew, rejoice and be glad, because great is your reward in heaven, for in the same way they persecute the prophets who were before you. Even the prophets, not only are there many Christians around the world, in Africa, in the Middle East, Sudan, dami, even in Pakistan, India, Saudi Arabia, Syria, ang daming nape-persecute na mga Kristiyano, pinupugutan pa nga sila ng ulo. Pero even in the Old Testament, ang dami, even the prophets were persecuted, even lost their lives. The next point, and the final point, that I want to share with you dito sa ating pong pag-aaral sa umagang ito, that Jesus says, those who follow me get the reward. So okay po ba, na meron kayong gantimpala nag-aantay, hindi kayo okay doon sa gantimpala nag-aantay sa atin? Come on now. Hindi po masama na maghangad ng gantimpala. To go after and desire something that is pleasurable with joy. Huwag kayong mag-guilty. Wala po sa Bible yun. Sabi nga doon sa ating verse, sabi niya, so you will lose families, you will lose earthly goods, pero sabi niya, who will not receive 100-fold. Hyperbole, hindi ma-estimate, nakapalit ang lahat ng isinuko nyo rito, dito sa lupa. Pero sabi niya, meron pa rin pag-uusig, persecution, pero meron pang isang gantimpala dun sa langit. Pero dun sa langit, wala ng persecution. Because it says here, and in the age to come, eternal life. So double portion yung ating kayamanang nag-iintay, reward. In Tagalog, ito yung sabi, sinasabi ko sa inyo ang totoo. Sabi ni Jesus, ang lahat na nag-iwan ng bahay, mga kapatid, mga magulang, mga anak o mga lupa dahil sa akin at sa gospel, ay tatanggap
sa panahong ito, present time, ng mas marami pa kaysa sa kanyang iniwan. I think that's self-explanatory. Mas marami pa sa iyong pinagpalit. Mga bahay, mga kapatid, mga ina, anak, lupa, pati mga pag-uusig. Again, meron pa rin pag-uusig, pero sabi niya, at tatanggap din siya ng buhay na walang hanggan sa darating na panahon. So again, as I end and call on the music team, babalik ako dun sa ating conclusion na pinresent ko po kanina. No? Ano yung conclusion natin? Ito, hindi lang tayo tinawag ni Jesus Christ na sumunod sa Kanya na merong kapalit ang ating pagsunod. May halaga, may cost, may aray sa atin. Pero sabi niya, kundi ipinangako rin niya sa atin ng isang gantimpalang hindi masukat, inestimable value at biyayang di masukat. That should give us this joy na hindi matitinag ng kahit anong pag-uusig, na hindi matitinag ng kahit anong paghihirap, kahit anong sitwasyon na magkaroon tayo sa buhay, ay meron pa rin tayong kagalakang inaantay o hinahangad sa panghinaharap. No? Apostle Paul in Romans 8:18, para sa akin, sabi niya, no, ang mga paghihirap na to temporary lang. Dahil hindi pwedeng maikumpara, sabi niya, no, yung kagalakan nag-aantay sa akin sa inaharap. And again, sabi niya, bakit? Sapagkat ang mga paghihirap na dinaranas ko, sabi niya, no, sa mundong ito ay panandalian lang. At dahil sa aming mga paghihirap ay inihahandang gantimpala ang Diyos para sa amin na mananatiling magpakailanman at hindi mapapantayan. So again, following Jesus, following Christ may mean being forsaken by family, losing all of our worldly goods. But following Jesus also means multiplying families, friends, even worldly goods. Following Jesus may mean persecution, but also following Jesus, not only do we encounter persecutions, pero pati mga persecutions are considered blessings. And most of all, meron pong reward na nag-aantay po sa atin. So as I end, let me just share this story of Henry Clay Morrison. Ito pong si Henry Clay Morrison ay isa pong pastor in the US, and then he left his ministry. Pumunta po siya sa China para mag-mission. At napaka-peligroso po ng mission, no, during that time, because this was in the 1800s. So after decades, no, dekadang nagmi-mission siya sa China, senior niya yung gospel, left everything in the States. Dahil tumanda na sila mag-asawa, tapos yung health nila ay medyo affected na. Nagpasya po silang umuwi sa States. So sabi nila, siguro may nag-aantay sa atin doon ng ating mga dating kapamilya, kasama sa church. Ini-imagine na that they will be received back home as they go home in the States, no? That they will receive a hero's welcome. Pero pagdating po ng kanilang barko, kasi wala pa namang mga aeroplano, pagdating ng barko nila na sinasakyan sa States, wala pong ni isa na sumalubong sa atin. And therefore, sabi ni Henry Clay Morrison, nakakadismaya naman. Ilang taon tayong nagsakripisyo, all for the gospel. Ilang taon nating iniwan lahat dito sa States, sa ating bahay o tirahan. Iniwan nating lahat. Alang-alang sa trabaho ng Diyos, which is the gospel, and then wala man lang sumalubong sa atin. Lord, bakit ganun? Napaka-unfair, sabi niya. He became bitter and even depressed. Pero alam niyo po, dun sa barko na sinakyan nila, nandun din yung presidente ng US. Galing po siya sa Africa. May mga binaril siya, mga toro o mga baboy o whatever, no? Hunting trip in Africa. Pero ang sumalubong kay Franklin Roosevelt, presidente ng US, ang daming mga banda at mga tao, heroes welcome. So sabi niya, nag-hunting trip lang yung presidente, heroes welcome. Pero tayo, hindi man lang naparangalan ni konti. Umuwi tayo, we are home, and yet we are not received as heroes, sabi niya. So naging bitter siya, pero sabi na sa niya, magdasal ka kay Lord. No, just listen to Him. So nagdasal siya, and then lumabas siya sa kanyang pagdarasal, nakangiti.
So sabi ng asawa niya, anong narinig mo kay Lord? Ang sabi ni Lord, you are not home yet. Nakuha niyo po ba yun? No? Ang sabi sa kanya ni Lord, akala mo you are already home in the States, pero wala ka pa sa tirahan mo. Ang sinabi sa kanya ni Lord, merong tirahang nag-aantay sa iyo, which is heaven, where you will receive your eternal rewards. Tama, napakpakan natin ng Panginoon. And therefore, that should encourage all of us. If you are suffering for the sake of the gospel, you are not home yet. And one day when you get home, you will receive your eternal reward. So with that thought, let's just pray. Panginoon, maraming salamat po sa message na amin pong narinig. Thank you, Lord God, for reminding us once again that our earthly treasures are only temporary, but it's not wrong to pursue that for as long as they are good. But also, thank you, Lord, that you have given us a greater capacity, a greater motivation na mag-pursue ng mga pleasures. And that is the pleasure of knowing you, the pleasure and the joy of having a relationship with you. Again, salamat po sa reminder. Pinabalik po namin ang lahat ng papuri sa iyo. Ito po ang aming samadalangin in Jesus' name. Amen and amen. Sige po, we all stand as we sing a final song of praise to the Lord. Jesus, you're all I see. I know that you're with me. No turning back, no turning back. My cross I'll carry, though no one goes with me. No turning back, no turning back. Jesus, Jesus, you're all I see. I know that you're with me. No turning back, no turning back. My cross I'll carry, though no one goes with me. No turning back, no turning back. Here I am, oh Lord, you can have all of me. Before your throne, laying it all at your feet. Your grace has set me free. So Jesus, have all of me. So Jesus, have all of me. So Jesus, have all of me. I guess that's the question. Have you laid everything at Jesus' feet? Sinukuan mo na ba lahat para sa ating Panginoon? And the moment you make your decision, ito yung realidad, no? The moment you say yes to something, you are saying no to a lot of other things. And sometimes to say yes to Jesus may mean saying no to a lot of other earthly, worldly pleasures, to turn away from that. Pero, naintindihan mo ba kung anong pinagpapalit mo? That's the question that we should answer. Because there's no turning back once you surrender everything to Jesus. So with that thought, if you feel like raising your hands in the air as a sign of surrender, laying everything at Jesus' feet, if you have not made that decision today, maybe the Lord is telling you, anak, mahal kita eh. Ayaw kitang manatili sa iyong mga kasalanan, mga ginagawa mong nakasasama sa iyo. And as a proof of my eternal and undying and sacrificial love for you, I gave my life for you, anak. And I did not remain dead on the tomb, because on the third day, I rose again from the dead, proving ako ang tunay na Diyos na buhay. And that is what I offer to you, anak. I'm offering you today eternal life.
May the Lord bless you. May the Lord keep you. May the Lord make His face shine on you and be gracious to you. May He give you supernatural peace, hindi masukat na kapayapaan, and may that peace continue to abide in you and follow you all the days of your life. Again, salamat po, Panginoon. We give back all the glory to you. That is our prayer in Jesus' name. Amen and amen. Again, maraming salamat po. Good morning and may God bless you. Thank you for listening to Victory Baliwag Podcast. Follow us at Victory Baliwag on Facebook and YouTube for more details as we honor God and make disciples.